Wala naman akong nararamdamang gutom, hindi ako gutom. Pero kagabi nagki-crave ako ng pagkain, nag-iisip ng kung ano-ano, kung anong kakainin ko bukas, ngayon sana. Pero napag-isip-isip ko nga na mag-fasting sa araw na to. Kaya laban lang. Nagawa ko nga 16 days. Ito lang, pangalawang araw. Kaya, yaka-yaka. 'Di ba? Bumangon nga ako mula sa pagkagising at ang una kong ginawa ay magpakulo ng tubig para sa kape. At pagkatapos nga ay tinanggalan ko ng cover yung bed sheets, yung bed para labhan. Maaga pa lang sinasadya ko talagang maglaba para matuyo na ito bago ako bumalik sa China. Dahil nga po, minsalan lang po akong pumupunta ng Hong Kong para mag-exit. Kailangan ko siyang patuyuin kaagad. Dahil isang araw actually, dalawang akong nilalamig ko sa bahay kada Sabado. At Linggo, magsisimba ako at diretso na ako doon sa Shenzhen. Ngayon nga po ay magpapintla na sa ng kape dahil na isa lang ako na yung lababo. Ito ay black coffee lamang po. Walang asukal. Ay nako, double chin na. Ang pagising. Kape. Tatanggal din yan. Oh yes! Let's boost our metabolism by drinking coffee. Black coffee nga pala ito, kape lang at wala nang iba. Hindi po ako nag-aasukal. Dahil nga po low carb po tayo, iwas tayo sa asukal. Well, madali naman sa akin ang hindi pag-asukal kasi hindi naman talaga ako sweet lover. Sweet lover, yung sa matamis. Loverless ako. Walang karelasyon. Okay. Nasanay naman na ako sa black coffee at dahil nasanay na kapag pinapakape, 'di ba minsan may nagpapakape, pag natimpla sila ng may asukal, parang hindi ako comfortable sa may asukal sa 3-in-1 kasi para siyang bumabara sa lalamunan ko. At hindi ako kontento, kaya ang ginagawa ko, iniinom ko yung tinitimpla as respect doon sa nagmagandang loob, 'di ba? Iniinom ko yon, pagkatapos titimpla ulit ako ng kape. Kasi coffee lover ako. Ang gusto ko yung manamnam ko yung kape, yung tapang ng kape. At titimpla ko ulit ng walang asukal. Isa ito sa mga kasama ko sa buhay dito sa pagiging OFW. Mawalan na lahat, huwag lang ang kape. Kaya kong hindi kumain, basta magkape, di ba? Yes. And ito ang una kong intake sa araw na ito at kadalasan inuuna ko ang magkape kaysa mag-take ng electrolytes. Yung electrolytes po yung tinitimpla ko na lang homemade po. Hindi ko na po binibili yung electrolytes, yung energy drink. Pero ang low carb electrolytes ay tinitimpla na lang po namin gamit ang cream of tartar para sa ating potassium at ang asin para sa ating sodium. Sa magnesium, ang gamit ko is Epsom salt. Binababad ko po sa paa yung Epsom salt. Kasi ayon sa mga low carb doctors, mas maganda yung binababad kasi yung ini-intake na magnesium. Kasi
yung ini-intake daw hindi masyadong na-absorb ng katawan yung magnesium. Kaya it's better na lang po yung ibababad sa Epsom salt. Yun po ang aking nalaman. As a research, nag-research po ako bago ko ginagawa ang mga diets at mga ginagawa ko ngayon. Kaya panatag ako. May hinahalo din ako sa aking electrolytes. Bukod sa asin at the cream of tartar is yung baking soda. Di ko kasi na i-take note kung para saan yung baking soda. Pero nakigaya na rin lang ako. Pero i-research ko yan. At dahil nga fasting tayo ngayon, magpapaka-busy tayo ulit. Well, hindi naman yun mahirap sa akin kasi andito ako sa Hong Kong. Kahapon nasa China ako. At mag-general cleaning ako dito sa bahay ng amo ko dito sa Hong Kong. Napunta lang po ako dito pag nag-exit. Kaya marami akong gagawin. Maraming alikabok na hahantingin dito. Ito nga po yung ating baking soda. Rock salt or sodium. At ang cream of tartar or potassium. Yan po ang ating electrolytes. Timpla-timpla. Gamit ko po ay hot water. Mas gusto ko siyang gamitin para matunaw. Tingnan nyo yung buo-buo. At hindi ko po siya ininom yung electrolyte dahil tinabi ko muna. Mamaya na lang pagkatapos ko linis dito sa room ni amo. At yan nga po, nagkuha ako ng basahan para maglinis sa room ni amo. Tanggal tayo ng mga alikabok. Punas sa bintana. Medyo mahirap siyang punasin dahil meron nakaharang. May importante mapunas natin yung mga alikabok kasi sipunin si amo. Dahil yata yan sa mga alikabok kasi walang tagalinis. Every 15 days lang ako nauwi dito sa Hong Kong dahil naglalagi nga po ako sa China. Yan, sige, isa-isahin natin punasin para matuwa si amo. Tanggalin isa-isa, punasin. Ang gamit ko po dyan ay yung wipes na panglinis kasi nakakaano gamit ng basahan, yung parang hindi natatanggal din kahit labhan mo, parang hindi natatanggal yung alikabok na dumikit sa basahan. Yan nga po, tayo magbe-beddings na. Hindi naman maselan sila amo kahit na hindi pang hotel yung ating pagbe-beddings. Basta importante na balot, 'di ba? Kailangan natin ng lakas. Medyo mabigat yung ating mattress. Yung kutsyon ba? Diba, ang galing. Naka-fasting tayo pero nagagawa natin yun. Magbuhat-buhat.
para sa comforter. Lagay natin na unan muna. Medyo naiinitan na ako dyan eh. Dahil sa pagkilos-kilos. Medyo malamig kasi dito sa Hong Kong ngayon. Pero at least hindi yung nagda-drop ng 6. Yun, sobrang lamig nun. Nakaka-enjoy talaga magkilos-kilos kapag tayo naka-fasting. Isa rin tong paraan para madismular, kumbaga mawaglit natin yung isipan sa pagkain. At habang ginagawa ko nga itong recording na ito nagluluto po ako. Baon ko sa church. At isa pa yan na kalaban natin, pero parang nasasanay na rin ako kasi sa Shenzhen, China, nagluluto din naman ako ng pagkain ng mga amo, kaya kahit naka-fasting, I just embrace the reality. The reality na kung gusto ko sa lifestyle na yan, matuto tayong huwag mag-cravings pag naluluto. At ayan nga, isasampay ko yung nilabhan nating bedsheet kanina. Pinutol muna natin yung pagbe-beddings. Dahil yung oras po na pagpapatuyo ay gagamitin ko yung humidifier. Kailangan ko kasing bumalik sa Shenzhen sa Sunday night at hindi na ako babalik dito sa bahay. Sabado lang talaga ang paglilinis ko. Pero bago ako umalis, kailangan maayos ng bahay at natupi ko na lahat ng aking nilabhan. Yan ang dahilan kung bakit maaga akong nagising para labhan agad yung mga beddings ni amo. Yan nga po, gamit ko ay yung trapo na para sa hindi masyadong maalikabok sa mga upuan. Okay lang naman yung trapo. Pero sa floor kasi, dati nagwawalis ako, pero parang lumilipad yung alikabok at parang lumilipad lang tapos babalik din, di ba? Kaya parang hindi rin malinis, maalikabok pa rin pagkatapos. Kaya ang ginagawa ko yan, diretso na akong pinupunas ko na ng wipes, floor wipes. Pagkatapos ko nyan, wawalisin ko din siya. Pagkatapos kong punasin kasi at least na-collect ko na yung mga alikabok. Yung compare naman sa iwawalis ko siya, parang kinalat ko lang din. Tapos babalik sa floor yung alikabok. Pupunta pa dun sa mga lamesa, sa mga shelves. Yan nga po, pinupunas natin ang piano ni amo.
At medyo malikabok din yung cover. Kaya pagpag ng pagpag. Ayan, wipes ulit yung pinampunas ko doon kasi maalikabok doon sa bintana. Magandang exercise din yan. Para kang nag-strength training. Squatting ba? Lumalakas yung binti. Iba talaga ang lakas ko pag nagpa-fasting kaysa doon sa kumakain ako. Parang tamad kong magkilos. Pag naka-fasting, parang ang gaan-gaan ng feeling. Mas masipag pa ako pag naka-fasting. At yan nga po ang aking mga ginagawa kapag ako ay naglilibang. Nililibang ang sarili. At pwede nyo rin itong gawin sa inyong mga bahay-bahay. Ayan nga po, winawalis ko na yung mga nakolekta kong malalaking dumi. Mamaya din po ay iwawalis ko yung kabuuang bahay para kunin yung mga alikabok. Dito nga po, bumalik tayo dun sa kwarto ni Amo. Ganyan ako maglinis, wala sa ayos. Kung saan ako napadpad, doon ako maglilinis. Basta ang importante, matapos ang araw, matapos ang trabaho mo. Yung mga damit ni Amo, maselan yan. Mahal. Kaya hindi ko siya nilalabhan. Mga mamahaling damit, delikado labhan, masisira. Kaya ibalik mo lang siya sa hanger. Kaya kung may balak ka na mag-OFW, huwag kang basta-basta maglaba ng damit. Ayan nga, umpisahan na natin maghunting ng mga alikabok sa mga sulok-sulok. Mga gamit na nangongolekta lamang ng mga alikabok dyan. Ating punasin para hindi mapuno. Sige, tuwad, tuwad, tuwad. Magandang strength training sa ating binti, pampalakas ng ating muscle. At kung ikaw ay naboboring na dito sa napakahabang paglilinis natin, pwede mo rin namang fast forward. Ito lamang po ay gusto ko siyang gawin para pagdating ng panahon ay papanoorin ko, remembrance ko din to sa aking sarili bilang isang OFW. Malay mo, after 20 years gusto kong panoorin ang aking sarili. Kaya ako ginagawa ang mga ito. At balak ko pong gawin ang pag-fasting sa
bawat taon. At ito nga ang aking magiging inspirasyon balang araw. Ako'y sinisipon. Ako'y nagpaambon kahapon. Yung naglalakad-lakad ako ng 10,000 steps. Ngayong araw na to, hindi ako makapaglakad kasi naambon nga. Pero na-busy naman ako sa paglilinis. Hello. Let's have a water break. Nakatapos lang natin nagtuwad-tuwad. Hindi pa natin tapos yung ating lilinisin. Marami pa tayong ihahunting na alikabok dito sa bahay. So it is 9:08 in the morning. So I am 37 hours and 8 minutes. Hindi, 37 hour fasting. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating fasting hanggang bukas po yan. Tapos sa church na po tayo magkain. Mga lunch sa church. So, mahaba-habang fasting pa ang ating gagawin. Ay. Masarap maglinis kapag naka-fasting ka. Hindi po totoo na kapag hindi ka kumain ay manghihina ka. Yes, dahil sa maniwala kayo sa hindi, kapag ikaw ay naka-low carb, naka-adapt na kasi yung ating katawan na mag-burn ng fats. Sa low carb po kasi, ang magiging energy natin is fats. Kapag ikaw na naka-high carbs, ang energy ng katawan mo ay carbs, sugar, yung sugar. Kasi ang carbs, kapag ito ay naproseso na sa ating katawan, ay magiging sugar na yan. Okay, sugar na kung tawagin nila ay glucose. No? Tapos, kapag magfa-fasting ka na galing sa high carbs diet, doon po natin nararamdaman yung panghihina. Kasi yung pag-shift ng ating energy from glucose, sugar, to fats, kapag bumaba yung insulin natin, yun po, kapag nauubos na yung carbs sa ating katawan, bababa yung insulin. Tapos, yun po, doon po tayo nakakaramdam ng uncomfortable feelings, katulad ng panghihina. Kasi, naghahanap na yung katawan mo ng carbs hindi siya sanay sa fats. Pero kapag titiisin mo yung panghihinang yun, gradually, yung fats mo ang kakainin ng katawan mo. Ang gagamitin niyang fuel, energy. Sa akin, sa case ko, dahil naka-low carb ako, naka-adapt. 1 month akong nag-strict low carb. Naka-adapt na yung katawan ko sa fat fuel. Kaya ngayon, magto 2 days akong mag-fasting, hindi pa ako nakaranas ng panghihina. Normal pa rin po yung aking pakiramdam, yung aking energy is hindi siya bumababa. Normal lang, mas malakas pa nga ako kaysa nung kapag kumakain. Kasi kapag kumakain tayo, parang nakakatamad, diba, pag busog. So, kahit na magtrabaho ako ng isang araw, hindi po ako manghihina. Diba? Ang galing ni Lord. Alam niya yung kung paano yung katawan natin. Kaya rin i-recommend niya ang fasting, diba? It's not about yes, this spiritual thing, pero ang hindi natin alam is ang nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay fasting. Ang daming nangyayari at dahil doon, alam nyo ba na kapag hindi ka kumain, ang kakainin ng katawan mo bukod sa fats ay maghahunting yan ng mga dead cells, yung mga hindi kaaya-ayang mikrobyo, viruses sa iyong katawan ay hinahunting ng ating mga organs, yung ating mga taga-trabaho sa ating katawan. Our body can heal itself. At dyan po nangyayari ang lahat ng healing. Ang healing, yes, healing. There's healing in fasting. Pinapanood ko po si Dr. Fang na ang patients niya, ang recommendation niya is fasting. At ang mga patients niya, ang dami niyang napagaling na cancer patients and diabetic. Yes, there is healing in fasting. It is not just a spiritual thing, pero ang natural na pagpapagaling ay nangyayari din sa ating fasting. Yes, God is so genius. Okay? He is the God of genius. Yung knowledge, yung wisdom niya, ginawa niya siya ang gumawa ng ating katawan. Alam niya kung paano nagpo-function lahat yan. Kaya ako kapag nagkakasipon, nagkakalagnat, hindi po ako umiinom ng gamot. Ang ginagawa ko ay more on fasting. 1 meal a day. Minsan, kung wala akong ganang kumain, tinutuloy ko na lang mag-fasting. Ang explanation po ng mga doctors, kapag ikaw ay
nagkakasakit. Kung hindi ka kakain, yung katawan, yung organs mo, mas maraming oras para i-repair ang iyong katawan. Ang tulog ay importante din po 'yan, makakatulong sa fasting. I-re-repair nila yung katawan dahil wala nga silang trabaho. Yung i-intake mong katawan, i-intake mong calorie, yung pagkain. Imbis na magtatrabaho sila sa ini-intake mong pagkain, doon na lang sila sa pag-repair. Diba? Ang galing. Kaya dapat hindi ka lang magpa-fasting, kundi matutulog ka rin. At yan nangyayari ang healing miracle. Diba? Inom tayo? At katatapos nga lang natin nag-water break, tuloy ang paglilinis. Natapos na rin po yung second batch ng ating nilalabhan at isasampay natin. Still strong. Lakas talaga ng pakiramdam ko habang naglilinis. Sampay sa bintana. Ito lang ang problema dito sa Hong Kong. Maliit ang space. Kaya yung labahin parang kortinan ng bahay. At ito nga po yung akin namang bedsheet, ang aking papalitan. Nadikitan pa ng tissue yung aking paa. Ito yung nilabhan ko bago ako umalis nung nakaraan. Ngayon ko lang siya tutupiin after 15 days. 14 days actually. Hello. Sip na naman tayo ng tubig. Hindi ko na rin-record yung lahat ng ginawa ko. Ang hirap mag-record. Kakapagod pala. Kasi kapag na-lowbat, kailangan mong i-charge. Hindi mo naman pwedeng antayin yung ma-charge bago maglinis. Pero, what time is it now? 1:28. So, ilang oras na tayong naka-fasting. So, yun na. 4:19 na po ngayon. Ang oras natin, 4:19 p.m. January 31, 2026. Yan, para pagpanoorin kita ulit, alam ko kung anong year and date at araw. Yan is Sabado. At, mabot nga tayo ng alas 4 at we are in 42 hours and 20 minutes. Yay! 42 hours and 20 minutes. Feeling superhero. At yun nga, yung labi ko ay napaka-dry. That's normal. Normal lang po yan. Pero wag nating kaligtaan ang ating water with electrolytes. Ito. Kasi, di ba, normal sa atin yung ating katawan na kung ano-ano ang alibis, yung ating utak, isip, may alibis na kailangan mo nang kumain. Kasi nga yung katawan natin nasa survival state. Dahil wala nang pumapasok na pagkain. But tandaan natin lagi na safe tayo dahil mayroon tayong mga fats. Diba? At ito, dahil lang aking katawan ay naghahanap-hanap ng kakainin. Para may iba yung tubig ko, nagbili ako ng soda water. Soda water, may baso ako dito na may asin or sodium. Electrolytes.
Masarap to. Lagyan ng asin. Ito ay parang sparkling water. Para ka lang din umiinom ng Coca-Cola na walang tamis. Pero yung acid niya, ganun na ganun din po yung pakiramdam pag umiinom. Sarap to pag lalo na pag summer, mainit ang panahon. Gustong gusto ko siyang inumin pag fasting state ako. Sarap niyang combination sa asin. Dahil naghahanap ng kakaiba ang ating katawan, pagbigyan natin. Hindi naman masamang gumastos ng kaunti sa ating fasting. Compare mo naman kapag bibili ka ng pagkain, di ba? Mas malaki yung gastos natin sa pagkain. Ito, minsan lang ako nainom sa isang araw. Kung talagang yung katawan ko ay hanap-hanap. Kagaya ngayon, kaya pa. At saka yung ulo ko medyo bumibigat. Medyo. Siguro nagkulang ako sa electrolytes kasi yung tinimpla kong electrolytes kanina, hindi ko tinuloy inumin kasi ayoko yung amoy. Parang matagal na kasi yan. Kasi yung kung 'di ba naka-plastic yung electrolytes na tinimpla ko. Yun? Yung kasama nun nandun sa China. So para hindi ako bibili ulit, so dinala ko dito. Nagkuha lang ako ng konti doon, dinala ko dito. Kaso ilang buwan na kasi dyan. Kaya medyo hindi ko na gusto yung amoy. May amoy siya na luma. Kaya hindi ko na ininom. Asin-asin na lang with hot water kanina. Yun po ang bakit importante na uminom tayo ng electrolytes dahil nagdadump yung ating katawan ng water kasi nandadump din yung mga electrolytes sa ating yung mga asin, sodium, potassium, magnesium, calcium at kailangan nating i-replenish. Kailangan nating palitan. At yun nga, sip-sip lang po yung pag-inom dito kasi kung tutunggain mo sa isang upuan lang, useless kasi yung electrolytes po, ang pag-inom ng electrolytes is sip lang every 5 minutes. Kasi kapag tutunggain mo sa isang lagukan, iihi mo lang yun. At sayang, kung isisip mo lang siya, a-absorb ng katawan mo yung electrolytes. Yun po ang paliwanag ni Doc Brian. Kung ni Doc Brian sa Facebook. Opo. Binibisi ko na lang yung katawan ko sa nagtawag-tawag ako sa pamilya pagkatapos ng trabaho ko. Tapos lumabas ako, bumili ng ganito. Dadahilan gusto daw kumain. Pweh. Manigas ka. Dopamine. Kailangan mas malakas yung ating control sa ating katawan. Because you have the authority. God gave us the authority to decide to control everything in us, right? Malakas ang ating pagtitimpi sa lahat ng bagay. Kahit kung nasa fasting ka, you have the power para paglabanan yung pagnanais ng iyong katawan. Hindi lang sa kalusugan na fasting, pero pareho din naman kapag sa spiritual ginagawa mo ito for spirituality. Pareho din naman ang paglalaban. But kung spiritual na bagay ang pag-fasting sa akin, hindi po ako mag-water fast. Ako po ay mag-dry fast. Because that is the biblical fasting. Mabisa yun, dry fasting. Kasi it's 2 times working. Kung gagamitin mo ang tools ng fasting, na dry fast, is 2 times na mabisa kaysa sa water fasting kasi di ba wala tayong ini-intake na water. So yung ating katawan mismo ang gagawa ng tubig. At ano ang gagawin niyang tubig sa ating katawan? Yung fats. Yun ang paliwanag ng mga doctors. Kung hindi ako nagkakamali, si Dr. Berg. Maraming doctors na napakinggan ko pero Dr. Berg lang ang natatandaan ko.
na nagpaliwanag nun. Dr. Fang, hindi. Parang hindi ko pa siya narinig about that. Hindi siya nagpapaliwanag ng explanation kung ano, what's happening to the body when you're fasting. Ang pinapaliwanag lang niya is about the calories, about the feelings of fasting. So, yeah. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, myself, at gusto mong mag-fasting sa future, ito ang ating ginagawa ngayon. Sinasabi ko ito sa iyo, aking myself in the future, because fasting should be our regular na ginagawa. Taon-taon dapat meron tayong fasting na ginagawa to cleanse our body, to palayasin yung mga dead cells, at para mag-renew at tayo makaiwas sa mga sakit-sakit. Iwas cancer. Oh yeah, that's it. Naka 41 hours and 30 minutes na tayo ngayon. Wow, tagal-tagal na. Ang haba na ng fasting. Tayo ay ang fuel na natin ay fats. Kaya yung panlasa ko, para ako naka-candy, matamis-tamis. Yun po, ang tawag doon is ketones. Nasa ketosis stage na po ako, at madalas nararamdaman ko yung ganitong panlasa ng aking dila, matamis, kapag nasa ketosis na po ako. Ang ketosis po ay yung product ng kapag na-process na po yung fats, yung stored fats natin. Kapag na-process na yun, kapag magiging fuel na siya, is ketones. Kagaya din sa carbs, yung kanin, pag na-process yan, magiging glucose, sugar. Glucose ang tawag. Yun ang product ng carbs kapag na-process. At yun yung magiging fuel. Sa fats naman, ketones. Well, anong nararamdaman ko? Yes, nakakapag-isip ako na kakain na, pero naman, parang slight lang, slight. I can ignore. Na-ignore ko pa siya, mas malakas yung ignorance kaysa yung thinking of food cravings. Inisip ko na lang bukas, kakain ka din, hindi ka mamamatay dahil lang overweight mo. Diba? Myself, you're so overweight, hindi ka mamamatay kapag hindi ka kumain sa araw na ito. At lagi kong iniisip, yung 16 days nga na kaya mo, yung 2 araw lang, hindi. Diba? Kanya-kanyang diskarte para mauto mo yung sarili mo. Ganun ang tactics sa ating pagpa-fasting. Nandun talaga yung yung pakiramdam, parang hindrance, kumbaga sa pagsubok ng buhay, hindi mawawala yan. Walang taong walang pagsubok, at ganun din sa fasting. Sinusubok ka ng iyong sariling katawan. Kasi yung katawan natin, parang ang feeling niya, nagsusurvival state siya. Kaya yung ating dopamine, sinasabi na, kumain ka na. Gusto ko nang makatikim noon. Gusto ko nang makatikim noon. Yes, dopamine. May kinalaman yan sa mga addictions. Ang pagkain ay addiction din. Hindi lang drugs o alcohol ang nagiging addiction. Sigarilyo. Pagkain din natin ay isang addiction. Kaya marami ang hindi makakatagal na hindi kakain. After 3 hours, nag-snack. After 3 hours, kumakain. Dahil po yan sa addiction of food. Kumulo na yung aking tubig. Ako'y magkakape ulit. Coffee ang kasama ko na kaya kong ipaglaban sa mga panahong ganito. Okay, timpla muna ako ng kape.